So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talaga nga namang walang kadala-dala, no? Itong si Ka Eric, itong si Jeffrey Celis, patungkol nga po sa paggawa ng fake news. Biruin nyo na contempt yan dahil sa paggawa ng fake news noon. Abay ngayon, gumagawa na naman po muli ng intriga, ng issue para sirain itong si House Speaker Martin Romualdez at si PBBM. Alam nyo, napapansin ko, ang laging tira ni Jeffrey Celis, itong si House Speaker. Ano kaya yung meron kung bakit galit na galit? Itong si Ka Eric, yung Peking New People's Army, dito kay House Speaker Martin Romualdez, meron bang ginawang masama sa'yo yung tao? Hoy, nagtatanong lamang po tayo dito ha. Ano ba yung ginawa sa'yo ni House Speaker Martin Romualdez kung kahit lagi mo na lang itong binabara at sinisiraan? So ngayon mga minamahal, ito yung kanyang post. Yan o, yan mga minamahal. At kung babasahin natin dyan, actually hindi na natin kailangan basahin. Post to read nyo na lang mga minamahal. Nakalagay dyan, the Marcos Romualdez Alliance is breaking up soon. And please read and share the explosive memo below. True or false? Totoo ba ito? Fake ito or hindi? Nilalagyan nila ng ng bombshell na, ay, true ba to or false para walang kaso, para sabihin na nagtatanong lamang po, no? Pero kung makikita ninyo, yung kanyang post, the Marcos Romualdez Alliance is breaking up. Kasi gusto nila palabasin mga minamahal na itong si SP daw at itong si Tiangco ay magkasabwat sa pag-delay ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. So, ini-issue na nila ngayon itong si Quezon kasi nakapanig daw po ito ngayon sa kanila. At iba daw po yung senador ni Senator Chis Escudero. Hindi daw po yung alliance. Kasi yung alliance, kumbaga pang eme lang daw yun ni Quezon. So, here is the thing, mga minamahal. Nagbigay ng kaklaruhan dyan ang ating Executive Secretary. Basahin natin sinabi ng Executive Secretary. The statement from the Office of the Executive Secretary. It has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as executive in detailing a discussion of survey presentation and hinting a change in the leadership of the House of Representatives has been circulating on social media. Okay. Yan mga minamahal, sinisira yung House of Representatives, which is a post ni Jeffrey Celis. The Office of the Executive categorically denies the authenticity of said memorandum. Apparently, the spurious memorandum of a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of administration candidate, it should be dismissed as the handiworks of malicious minds. So, na-real talk dyan si Celis. Alam niyo, yung hilig talaga ni Celis gumawa ng fake news, no? Yung tipong, hindi ba kayang umangat ng pangalan mo nang hindi ka naninira ng ibang kapwa-tao Pilipino, especially na nang nasa administrasyon? Pwede mo namang i-promote si Vice President Sara Duterte or whatever, kung sino pa man yung gusto mong i-promote nang hindi ka naninira ng mga kandidato or ng mga politiko na nagsisilbi lamang sa ating bayan. Kasi, ang gusto nilang palabasin, mga minamahal, sa House of Representatives, ang pinakakurakot daw po ay si House Speaker Martin Romualdez. And second point, mga minamahal, si Chis daw tapos si Tiangco ay meron daw pong sabuatan. Sabuatan na i-delay yung impeachment para hindi ma-impeach itong si VP Sara Duterte. And then, mga minamahal, ang kesyo, ang sabi nila na itong si Chis Escudero daw po ay hindi naman po pro-alliance. Hindi naman po siya kumakampi sa alyansa ng ating presidente. Wala naman problema kung hindi kumampi si Chis sa alliance kasi may personal views and opinion siya. Pero yung gagawan nyo ng kwento na kesyo sasabihin nyo na dinidelay yung, although halata naman natin na dinidelay yung tactics, pero yung the way na gusto nyong i-point out na Yurakin, gusto nyong i-point out na, diba mga minamahal, na nagkakaisa na daw yung mga nasa loob ng Marcos administration para sirain itong si PBBM. That's wrong. Hindi tama yun. Kabalbalan yun, mga minamahal. Ngayon, naglabas
itong si Attorney Claire Castro ng statement patungkol nga po dyan sa issue na yan. Okay. So, huwag niyo na pagkaabalahan. It's a fake news. Fake news. It's a fake news. Fake. Next question. It's fake. So, huwag niyo na pagkaabalahanan yan. It's fake. So, wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents, sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. It's a fake news. Fake news. Oh, tinawag na fake news ng Malacanang ang kumakalat na memorandum na nilagdaan na Executive Lucas Bersamin na pinapatalsik si House Speaker Martin Romualdez at palakasin ang ayuda ng gobyerno sa publiko. Kasi ang gusto nilang i-insist at i-portray dyan, mga minamahal, na si House Speaker Martin Romualdez ay pinakakorap sa House of Representatives. Wherein pa mga minamahal, tingnan nyo may papakita ako sa inyo. Tingnan nyo yung performance ratings ng House of Representatives. Meron akong ipapakita sa inyo. Wait lang, mayroon akong papakita. Tingnan nyo yung performance ng House of the Representatives. Yan top government branch ang House. Sabi dito, top government ang House. 55.50%. Tapos ang Commission on Election na mayroong 51.45%. Office of the President of the Cabinet, 49.41%. Ang Supreme Court, 45.46%. Ang Senate, 44.74%. At yung Office of the Vice President na kulelat na meron lamang pong umabot na 43.50%. So sa madaling sabi mga minamahal, yung kanilang mga ginagawa, it is a kind of destabilizing the government. Diba? The people na nagtatrabaho, working on our government. Lahat niyuyurak nila. Even the president itself, diba? Alam naman ninyo kung paano nila sirain itong si PBBM. Alam din naman ninyo kung paano nila yurakin yung pagkatao ni First Lady. Lahat ng kawani ng gobyerno, sinisira nila. Pero kung yung punto doon, mga minamahal, na si Cheese daw po ay hindi maka-alliance, wala namang problema. Pero yung sasabihin ninyo na si Quezon ay parang ayaw ng impeachment, well, we will see. Tingnan natin, mga minamahal, sa darating panahon. Alright, so yun po. Anyway, dapat kasuhan din ng cyber libel itong si Jeffrey Celis. Ang tilok no? Alright, mga minamahal. So, yun po. Pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And hit the notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.